What's up, bayang kong liyab, kumusta po kayong lahat? Ako nga pala ay isang concerned citizen na gusto ko ring makibahagi ng aking opinion sa mga nangyayari dito sa ating bansa. At gusto ko magbigay ng reaksyon dito sa video na gusto kong panoorin nating sabay-sabay since hindi ko pa ito napapanood, pero gusto ko lang siyang bigyan ng reaksyon. Isa akong TNVS driver, mga kababayan, na hindi na makatiis, hindi ko na maatim lahat ng mga pangyayari sa araw-araw na aking napapanood, napapakinggan sa mga balita na which is yun ang lagi kong kasama habang ako ay namamasada. At ayan, hindi ko na talaga siya kasi matiis, kaya eto, gusto ko nang makialam at ibahagi ang aking opinion. Baka sakaling makapagmulat sa ating mga kababayan. Habang ako ay walang booking ngayon, eto, nag-aabang ako ng booking ngayon. Andito ako sa Cubao. Yan, magbibigay tayo ng reaction dito sa siguro po magkakaputol-putol tong video na to kasi nga pag nagka-booking ako, i-stop ko muna to, no? At ganito yung gagawin ko araw-araw. Habang namamasada ako, kung wala akong booking, magbibigay komento tayo sa mga napapanood natin sa social media at sa nakikita rin natin, sa napapanood at nakikita natin sa social media, I mean. So itong mga kababayan, nagsalita si VP Sara tungkol kay Saldico, kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. At ang title ng video ito ay sagot ni VP Sara kung tinapay si Martin Romualdez, Saldico at PBBM. Title pa lang nakakatawa na. Tingnan natin mga kababayan. Honestly mga kababayan, hindi ko pa ito napapanood. Gusto ko sabay-sabay tayong manood nito. Tara, umpisahan na po natin. Si BBM, anong bread si Martin Romualdez, anong bread si Saldico? Ito talaga. Taga Manila Times, magaling. Definitely hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Apat yun. Saldico. Definitely hindi sila tinapay dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung korupsyon nila. Kunin lang po namin yung reaction nyo dun sa sinabi po ni President Bongbong Marcos na hindi daw po aabot yung mga aligasyon ng korupsyon sa katanggapan po nila sa Office of the President kaugnay dun sa mga flood control projects po. Sasagutin niya ni Attorney Trixie. I would like to acknowledge the presence of Attorney Trixie. Sa ganitong ongoing pa. Kita nyo napapansin nyo kay VP Sara tuwing i-interviewin siya, relax na relax siya, no? Hindi mo mapapansin sa kanya na meron siyang problema, na mabigat yung kalooban niya. Yun ang lagi ko na notice sa tuwing papanoorin ko siya. Palaging relax lang, kalma lang, at mukhang alam niya yung ginagawa niya. I mean, alam niya lahat. Kumbaga parang kalkulado lahat. Napapansin niyo rin ba yun? Ako kasi yun ang napapansin ko. So good thing kasi ako, kahit na medyo ganito yung pinagdadaanan natin, kapag nakikita ko si VP Sara na kalmado lang, kahit papaano napapakalma rin ako kasi nababasa ko sa kanya na everything is under control, or I mean everything is gonna be alright. Parang ganon mga kababayan. Kayo, comment nga kayo kung ganun din ang napapansin nyo at kung ganun din ang pakiramdam nyo. Kasi ako, para sa akin, ito si VP Sara kasi is
Yan, siya talaga yung nakikita kong magiging magaling na leader sa hinaharap. Just in case na sukuan na ni BBM tong lumalalang problema dito sa Pilipinas. Kasi sobrang palala ng palala, sobra talaga mga kababayan, no. At I don't think makakayanan ni BBM to kasi parang wala talaga siya sa wisyo kagaya nung binanggit niya sa nakaraang interview niya. Parang wala siya sa hulog. Sige, tuloy. Yung investigation ko at inquiry ko sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung corruption. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang, si BBM pa lang. Ma'am, doon naman po sa sinasabi na napaka-possible na maging state witness si former Speaker Martin Romualdez, do you think magiging effective po siyang state witness doon sa mga flood control projects po? Bago natin antayin yung sagot ni VP Sara dyan, si Martin, yan yung isang balita na talagang parang ang naramdaman ko dyan sa na yan, na parang kinikengkoy na lang tayo ni Martin Romualdez. Isipin mo yun, nakita natin, napanood na, subaybayan natin lahat ng mga hearing sa Senate na umpisa pa lang nung si Marcoleta yung yung head, yung committee head ng Blue Ribbon Committee, na natin na umpisa pa lang pagkanta ng mag-asawang Diskaya, alam na natin na papunta talaga sa Romualdez yung investigasyon. Yung alam na papunta talaga sa kanya na ang nakakatawa, bakit ganito yung biglang nagiging papunta sa bakit ngayon biglang nagiging state witness siya? Ano to lokohan? Malabo pa sa sabaw ng pusit to, mga kababayan. Parang inuulol tayo masyado. Bakit ka magiging state witness? Sa'yo nga papunta yung investigasyon ikaw nga yung itinuturo hanggang sa dumating yung dumating sa puntong nung natanggal na si Marcoleta, dumating yung sumunod na hearing kay Tito Soto, na si Tito Soto na yung Senate President, tapos si Lacson na yung yung head ng Blue Ribbon Committee. Napansin na natin noon pa lang sa pagpapalit ng leadership ng Senado, meron ng hocus-pocus. Pero may biglang nangyari na biglang nagkaroon ng twist, which is nang lumabas si ano nga pangalan ng Marine na yon. Basta yun na yun, yung Marine, nakalimutan ko pangalan, sorry. Comment nyo na lang sa baba para maalala ko. Ayun, nung lumabas yung Marine, bigla nagkaroon ulit ng linaw yung investigasyon, which is nabulaga silang lahat. Naitbulaga si Tito Soto doon sa naitbulaga si Tito Soto na hindi nila inaasahan na meron biglang lilitaw na testigo at ituturo si Saldico at si Martin Romualdez. At ayon dun sa investigasyon na yon, papunta na siya sa isa sa mga lugar na pinagdalhan ng basura na sinasabi na di umano may lamang milyon-milyon or bilyon-bilyon na pera.
nakita natin na papunta siya ng ano, yung huling-huling station na pinagdalhan nung basura na yun ay sa Malacanang. So nakakita na tayo ng path wherein kung saan pupunta yung investigasyon. But eto, ano nangyayari? Biglang nasuspend yung hearing ng Senate, Blue Ribbon Committee hearing. Bakit? O bakit nyo sinuspend? Tapos ito iaano nyo yung ICI, biglang isisingit yung ICI na sila lang ang makakakita, tapos hindi ipa-public viewing. I mean, walang live streaming or whatsoever, di ba? Parang niloloko na lang tayo ng mga to. Tapos ngayon malalaman natin the first day ng hearing nila sa ICI, si Romualdez ang state witness. Ano to, gaguhan? Hindi ganon. Sige, parang masyado tayong inuunggoy ng mga hayop na to. Na hindi ko matanggap. Kaya ito guys, hindi ko na matiis eh. Kaya nag-decide na ako na gawin to. Sana suportahan nyo yung channel, mga kababayan. Mag-subscribe kayo, mag-like, mag-share para lumago yung channel. At ayan, gagawin natin ang lahat ng makakaya natin para makapaghatid ng opinion or somehow makatulong din sa mga kababayan natin at sa mga mahal ko rin sa buhay. Kasi nalulungkot ako, may mga mahal ako sa buhay na naliligaw dito sa sa mga nangyayari. I mean, hindi sila aware, hindi sila basta sa mga dadating na mga araw, ikukwento ko 'yun. Medyo mahaba kasi itong video, so tuloy na lang muna natin tong reaction na to. Go ahead. Sound, pakilakas ulit. Laksan konti. Pakilakasan konti. Ma'am, may natanong na po sa Malacanang kung patungkol doon sa pagiging state witness daw. State witness ni former speaker. Martin Romualdez. Do you think magiging effective siyang state witness doon po sa flood control project po? Okay. Hindi ako mag-comment diyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi ng ICI yan at decision talaga ng body yan na siya ay maging state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Exactly. Yun yung gusto kong marinig. Kaya sana talaga merong umalma dito, mga kababayan. Hindi pwedeng lahat na lang ng nila sila yung masusunod. Pambihira. Gaguhan? Ginagago nyo kami. Huwag nyo kaming gaguhin kasi nanonood kaming mga Pilipino nakasubaybay. Huwag nyo kaming gaguhin. At ayan, sigurado kikilos ang batas. Kapag batas ang umiral, wala sa hulog kasi tingnan mo, ito na ba yung umpisa ng ng pagbe-bend ng law na sinasabi ni Erwin Tulfo? Sometimes we have to bend the law. Ha? Ito ba yon, Erwin Tulfo? Tigil-tigilan nyo kami. Hindi kami papayag basta-basta na ganon. Sige, tuloy natin. Thank you. Isang Manila Times. Ma'am, good morning Isa po. pa, yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po kapapasok lang po na balita. Tinuro, parang iniimbestiga, nag-order daw po si Ombudsman Remulla kay Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa anumang possible link sa mga Diskaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of the allies of your father, the former president. Nako mga kababayan, ito may booking na ako. Tutuloy ko na lang ito mamaya. At itong upload na to i-upload ko na lang muna. So ayun, pasensya na. At mamaya itutuloy ko to ulit. Maraming salamat sana mag-subscribe kayo. At mag-subscribe kayo. I-like nyo po yung video at i-share nyo po sa mga mahal nyo sa buhay. At nakasisiguro ako sa inyo mga kababayan, lalo na yung mga kakilala nyo na naliligaw ng landas.
Oo, kasi ano sa totoo lang talaga, maraming naliligaw. Kasi lalo na yung tatay ko, isang beses nakausap ko siya. Kasi one time binisita ko yung tatay ko. At medyo binisita ko yung tatay ko, galit siya sa war on drugs ni PRRD. Naipaliwanag ko naman yun sa kanya. Tapos yun nga, kasi tatay ko tapos naniwala siya sa confidential funds. Isa yun sa mga i-discuss natin moving forward. Yung confidential funds, naku po, napakalaking katangahan yan mga kababayan. Yung mga naniniwala dyan, ewan ko, napakatatanga nyo. Yung kayo na mga nakumbinsi ng confidential funds na issue, napakatatanga nyo. Kaya makinig kayo dito sa channel na to. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit kung gaano kayo katanga. Sige, hanggang dyan mga kababayan, maraming salamat po. Sana sumubaybay kayo. Mahalin natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat.